Ano ang dua? Sa Arabic, ang dua ay nangangahulugang tumawag o manawagan. Ngunit sa Islam, ito ay higit pa sa isang tawag. Ito ay isang tuwiran at personal na pakikipag-usap sa Diyos. Ang dua ay kapag ang isang tao ay lumalapit sa kanyang tagapaglikha gamit ang sariling mga salita, anumang oras, saan mang lugar, upang humingi, magpasalamat, humingi ng tulong, o upang maramdaman ang pagiging malapit sa kanya na laging nakaririnig. Ang dua ay hindi isang ritual. Hindi ito nakatali sa mga partikular na oras o lugar. Ito ay kusang loob at malapit sa damdamin. Ipinapakita nito ang likas na pangangailangan ng tao sa Diyos, ang ating pag-asa, takot at pagtitiwala. Sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang isang alipin ay pinakamalapit sa kanyang Panginoon habang siya ay nakasujud, kaya dumami ang inyong mga panalangin. Dua, pinaalalahanan din niya tayo. Ang bawat panalangin ay tinutugon, maliban kung ang tao ay nagiging padalos-dalos at nagsasabi, nagdasal ako, ngunit hindi ako sinagot. Maraming tao, lalo na mula sa Kristiyanong pinagmulan, ang maaaring ituring ang dua bilang katumbas ng panalangin. Ngunit sa Islam, ang 5 obligadong panalangin araw-araw, tinatawag na salah, ay mga nakabalangkas na gawaing pagsamba na may partikular na oras at galaw. Samantalang ang dua ay malaya at mas nababagay sa anumang kalagayan. Maaari kang magduwa ng tahimik o malakas, habang nakaupo o naglalakad, nakataas ang kamay o kahit nasa puso lamang. Sa pamamagitan ng dua, humihingi ang mga Muslim ng kapatawaran, patnubay, lakas, kagalingan, o tulong sa anumang usapin, malaki man o maliit. Gumagawa rin sila ng dua para sa iba, kahit hindi kilala. Sinabi ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang dua ng isang Muslim para sa kanyang kapatid habang wala ito ay tinatanggap. Isang anghel ang sumasagot, Amen, at para rin sa iyo. Makapangyarihan ang dalawa. Pinalalakas nito ang pananampalataya, nagbibigay ginhawa sa oras ng pagsubok at itinataas ang kaluluwa. Mismo ang Diyos ang nagsabi sa Quran, kaya't kapag ikaw ay nagdua, gawin mo ito ng taos-puso. Magsalita mula sa puso. Hilingin ang anumang kailangan mo. Huwag mag-alinlangan at magtiwala na ang Diyos ay nakikinig. Kahit na hindi agad dumating ang sagot, alamin na maaari itong dumating sa ibang anyo. Mas mainam na resulta, pag-iwas sa kapahamakan o gantimpalang nakalaan sa kabilang buhay. Ang dua ay diwa ng pagsamba. At sa bawat salita, sa bawat bulong, ang Diyos ay malapit at siya ay nakikinig.